Hallelujah. Praise God. Ayos po yan. Glory to God. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Kalahati ay na ng taon. Makatapos na naman ang buwang taon 2026. Papunta na tayo sa 2027. Ilang buwan na lang. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Hindi na masyadong mainit. Papunta naman tayo sa tag-ulan. Purihin ng Diyos. Glory to God. Hallelujah. Salamat po sa Diyos sa pagpapatuloy ng gawain ng Panginoon. Kahit maraming pagsubok, problema na dumarating sa atin, hindi po tayo humihinto. Tayo po nagpapatuloy. Purihin ng Diyos. Hindi kayo sa atin ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating bayang Pilipinas. Napakaraming problema sa ating bansa. Salamat po sa Diyos. Nagiging matatag ang bawat Pilipino. Tayo po'y nagiging matatag. Kailangan tayo maging matatag. Amen? Amen. Ngayon po umaga, ang ating po paksa ay tungkol po sa katuwiran. Righteousness. Sabi ng Biblia sa aklat ng Kawikaan 14:34, ang katuwiran ay nagpupuyi ng bansa. Ngunit, ang kasalanan ay, sabi dito, ang nagpapaksa sa ibang bansa. No? Pag ang bansa natin ay puno-puno ng mga gawain ng kasamaan at hindi napigilan yan, ang ating bayan ay babaksak. Kaya nga po sabi ng Biblia, ang katuwiran o yung sinatawag ng judgment, katuwiran yun. Yung sabi ng righteousness, yung katuwiran. Iba po yung katuwiran ng Diyos sa katuwiran ng tao. The righteousness of God is not the righteousness of man. Amen. Sabi dito sa Santiago Kapitulo 5, talatang 6, magpahalagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y masigaling. Malaki ang nagagawa ng malingas sa panalangin ng tao'y matuwid. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. O righteous man. Nakalagay po sa iba, righteous man. Sa Biblia po makikita natin ang isa sa pinagpanan ng Diyos ay si Job. Nakikita natin ito sa aklat ng Santiago, Kapitulo 6, talatang 10. Una ninyo ng halimbawa ang pagkumata at pagtitiis ng mga kapatid. Ang mga propeta na nagsipagsalita na sa pangalan ng Panginoon. Narito, tinatawag nating mapalad ang nagtitiis
inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at bago at inyong nakita na pinaparyari ng Panginoon kung kayo ang lubos na sabi ito, pagkahabag at huliin Diyos. Nakita naman natin ang buhay ni Job. Medyo kakalibresa yung mata ko eh. Presa na kayo. Kaya nga po, si Job ay tinawag na mapalad sapagkat nagtiis siya sa kanyang pagtitiis, binigyan siya ng gantimpala ng Panginoon. Yung lahat ng nawala sa kanyang buhay, pati na yung kanyang pamilya, nawala lahat. Pati yung kalusugan niya, bumaksak. Nagkaroon siya ng bukol, mula ulo hanggang talampakan. Pati yung singit ng kanyang mga hita ay nagkaroon ng bukol, parang piksa. Pati yung mukha niya nagkabukol. Sabi ng Biblia, buong katawan ni Job ay nagkaroon ng maraming bukol. Subalit, hindi po siya sumurrender, hindi po siya sumuko. Bakit? Sapagkat nalalaman niya at nakikilala niya ang Panginoon. Nagtiis siya ng pagsubok na yun na dumating sa kanyang buhay. Ang sabi ng Biblia, si Job ay taong matuwid. A righteous man. Marami po sa Biblia, marami po mga lalaki ng Diyos na matuwid. Katulad po ni Elias, si Elijah. Si Elijah po ay hindi nakatigil na kamatayan. Siya po ay inagaw ng Panginoon. Inagaw siya ng isang kalwahing apoy papunta sa langit. Hindi siya nakatigil na kamatayan. Si Enoch, ganun din. Hindi siya nakatigil na kamatayan. Sabi ng Biblia, si Enoch, sa Genesis, makikita nyo, si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos. Kapag kasama ng Diyos, kapag tayo kasama ng Diyos, lumalakad tayo sa katuwiran, sa wanalan. Hallelujah. Pagtitiis, purihin ng Diyos. Kaya po, yung pagtitiis ay bahagi po ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya po, nasabi dito ng ang katuwiran ay sabi ito, magpupugi ng bansa, ngunit ang kasalanan ay kakudyaan ng alimang bansa. Mayroong bansa dito sa mundo na ang kasalanan ay tabak. Hindi po lahat ng bansa sa mundo ay maayos. Meron po mga bansa harapan gumagawa ng kasalanan. Nakakatakot po yung mga nangyayari ngayon. Meron po isang bansa sa mundo kahit sa gitna ng plaza gumagawa ng mga kalaswaan. Isipin niyo, walang takot, walang hiya. Gumagawa ng kawalangan sa gitna ng tao. Ngayong panahon ito,
napakarami po ganyan. Kaya nga po sabi ng Biblia, maliwanag po, ang katwiran ay mapupunyi ng bansa. Ngunit, ang kasalanan ay kakudyaan ng alimang bansa. Salamat sa Diyos sa Pilipinas. Tayo hindi ko ba sinasabi na wala pong gumagawa ng kasalanan dito. Napakarami nga gumawa ng kasalanan dito sa atin. Marami nga nakagawa ng kasalanan malayang-malaya Kung minsan yung mga walang kasalanan na nakakulong at yung mga makasalanan ang malaya na nakagawa. Malaya na nakagawa ng kasalanan. Kaya nakakalungkot po isipin na nangyayari yan dito sa ating bayan. Ang ating bayan tinigurian, the only Christian country in the Philippines. Tayo raw ang basta Kristiyano sa dulong silangan. Sapagkat marami dito mga panatiko, marami dito mga Diyos. Mula Luzon hanggang Bisaya hanggang Mindanao, makikita mo marami mga Kristiyano. Alam kayo mga simbahan, mga sinaunang panahon pa yung mga simbahan na yan. Mga antik na yung mga simbahan na yan. Pero, wala pa rin nangyayari sa ating bayan. Bakit po? Sapagkat ang kasalanan ang nagiging dahilan ng pagbaksak ng ating bansa. Ang kasalanan na yan ang sumisira sa tahanan natin. Ang kasalanan na yan ang nag-aatid sa tao sa kapahamakan. Yes, maraming mga tao ang pumunta kayo sa Pililupa. Hanggang ngayon, marami pa rin nakakulong doon. Sa lahat ng mga lugar, pumunta kayo sa probinsya na marami po mga may kaso doon nakakulong. Pumunta kayo doon sa Bayside. Meron kulungan din ng mga preso doon. Pagsi kayo sila doon, parang mga sardinas. Bakit po? Sapagkat napakarami pong gumagawa at lumalabag sa batas. Sa batas ng tao, sa batas ng Diyos. Kaya po, ang nangyayari, imbis na tayo umunlad, ay pabaksak na nangyayari. Bakit po yung katulad ng Japan, hindi naman po sila Christian country. Yung Japan, hindi yung Christian country yun. Yung po ay Buddhist country. Marami po Buddhist doon. Pero bakit sila may disiplina? Bakit pupunta kayo sa Japan, napakalinis? Doon na kayo makakita ng kanal na walang tubig. Marami nakakarating sa Japan, nakikita nila ang napakaganda, napakaulad. Bakit? Sapagkat yung mga tao, sumusunod sila. Sumusunod sila doon sa batas ng kanilang bansa. Kaya dito sa atin, mismong mga magpabatas, mismong gumagawa ng batas, sila pa ang unang lumalabang sa batas. Nakakalungkot isipin ng ating bayan ay isang bansang naniniwala ng Diyos. Nakakalungkot isipin may mga Kristiyano, di naman ang Kristiyano, pero gumagawa pa rin ng kasalanan. Nagnanakaw pa rin. Gumagawa pa rin ng mga hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos at ng tao. Walang takot! Hindi na natakot gumawa ng kasalanan. Kaya nga pumapaksak sa bansa o sa bayan sapagkat ang kasalanan po ang nagiging ugat ng lahat ng uri ng problema sa ating bansa, sa ating bayan. Kaya nga po'y panalangin natin ang ating bansa. Sabi rito magpahayagan nga kayo sa isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang
taong matuwid. Praise God. Kapag ka ang mga Pilipino ay naging tunay na maka-Diyos, ay takot sa Diyos. Ipapanalangin niya, kanyang kapatid, ipapanalangin niya kahit hindi natin kadugo, kahit hindi natin kareliyon, panalangin natin. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin. Praise God. At sa Isaiah, kawit tayo, Isaiah 40, talatang 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo, sapagkat ako'y iyong Diyos, aking malalakasin ka, at aking tutulungan ka, o aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Kanang kamay ng aking katuwiran. Kaya po ang mga Kristiyano, tayo po mga Kristiyano, dapat po na tayo ay matapang. Matapang natin harapin ang lahat ng kasalanan, ang lahat ng hadlang sa ating buhay. Labanan natin sa pamamagitan ng panalangin. Sabi ng Biblia, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Sapagkat ako'y, sabi nito, ayun Diyos, aking palalakasin ka ng aking tutulungan ka, o aking aalalayan ka ng kanang ng aking katuwiran. Sa Roma 1:17, sapagkat dito, ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng natutulak. Ngunit, ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. The just, o yung tao matuwid, ay mabubuhay sa pananampalataya. Hallelujah. Purihin ng Diyos. At tinutukoy dito yung Ebanghelyo. Sabi dito, sapagkat dito ang katwiran o ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya. Kapag may pananampalataya ka, nasa katwiran ka ng Diyos. Pag wala kang pananampalataya, wala ka sa katwiran ng Diyos. Ang taong nasa katwiran ay nabubuhay sa kabanalan sapagkat kayo may pananampalataya sa Diyos. Sa Efeso 6:14, magsisipin nga kayo ng inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakmat na paluti ng katwiran. Hallelujah. Ito naman ay patungkol sa pagpagbaka sa kaaway. Kapag tayo ay balot na balot ng arbor, spiritual arbor. Ano po yung spiritual arbor? Prayer. Ang balot tayo ng prayer at pananalig spirito. Kaya natin labanan ang lahat ng gawa ng kaaway. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Hindi tayo matatalo. Hindi tayo babaksak. Sapagkat tayo po'y balot ng katwiran ng Diyos. Balot tayo ng katotohanan. Hindi po tayo natatakot. Harapin natin ang kaaway. Harap-harapan. Pwede natin siya rebukin. In the name of Jesus. Sa pangalan ng Jesus, lumayas kay Satanas. Pumunta ka sa likuran ko. Balis kita. Hallelujah. Yan ang sabi ng Efeso 6:14. Sa Kawikaan 23:1.
Ang masamay tumatakbo, ngunit walang taong humahabol. Ngunit ang matuwid ay matapang pa kay Samuel. Kapag ikaw ay matuwid, hindi ka natatakot. Tinatakot tayo eh. Hallelujah. Maraming nanakot sa atin. Una, tinatakot tayo ng problema. Tinatakot tayo ng pera. Pag wala tayong pera, natatakot na tayo. Naku, paano kaya ito? Ano kaya ang pagbibili ko ng bigas? Ano kaya ang pagbibili ko ng ulam? Takot na tayo. Hallelujah. Kaya yung tao nasa katwiran, sabi ng Biblia, matapang pag-isayot. Bakit? Sapagkat ang kanyang kalakasan ay ang Panginoon. Ang kanyang sandata ay ang salita ng Diyos. Kapag ikaw ay may salita ng Diyos, kahit hindi pa kaharap mo, hindi ka matatakot. Mga kapatigisan, may mga tao gumagamit na salita ng Diyos, pero iba po yung action. Iba po yung action kaysa sa ginagawa o kaysa sa sinasabi niya. Action greater, and ang action daw ang nagpapakita ng tunay na kung ano ang talagang pagkatao mo. Kung ano yung action mo. Yun po. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Marami pong ganun eh. Action speak louder than words. Hallelujah. Sa Kamitan, Kapitulo 10, talatang 2. Mga kayamanan na kasamaan ay hindi mapapakinabangan, ngunit ang katuwiran. Ang sabi nito, ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Pagkakaroon ng katuwiran, maliligtas ka sa kamatayan. Sabi nito, maliwanag po sinasabi. Mga kayamanan na kasamaan ay hindi mapapakinabangan, ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Papahama ka pa ngayon eh. Kala mo nakaligtas ka na, maraming pera yung nakaw mo. Alam ng Diyos yun. Hindi ka makaliligtas sa mata ng Panginoon. Alam ng Panginoon. Kaya kung may man nangyari sa'yo, hindi kasalanan ng Diyos yun. Kasalanan mo yun. Gumawa ka ng kasalanan eh. Kung nakulong ka, hindi kasalanan ng Diyos yun. Kasalanan mo yun. Kaya pinagdudusahan mo ngayon dahil sa ginawa mong kasalanan. Kung pusingin man tao, isingin mo yung sarili mo, tignan mo yung sarili mo. Ano kaya nagawa akong kasalanan? Nakagawa na ng kasalanan, tinatanggihan pa eh. Kita-kita na, na-ebidensya na eh. Ayaw pa tanggapin ang katotohanan. Itinakaila pa. At sisinungaling pa. Pero kita na ebidensya. Kaya po mga kapatid, action speak louder than words. Kung sinasabi mo wala kang kasalanan, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Sabi ng Biblia, kaya sabi mo wala kang kasalanan, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Sabi ng Biblia, kapag hindi na maamin sa kasalanan mo, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Ang Diyos ay hindi natutulog. Alam niya kung ano yung ginawa mo. Bibigdala patay ka ng katarungan. Hallelujah.
sariling katwiran. Hindi sila napasasakop sa katwiran ng Diyos. Ayan. Maraming mga taong ganyan eh. Maraming katwiran. Katwiran. Nangangakwiran pa. Pero, sabi ng Biblia, yung katwiran ng tao ay hindi katwiran ng Diyos. Maraming mga tao ay nagpasakot sa Diyos. Yung sariling katwiran sila. Ayaw pasakot sa katwiran ng Diyos. Ayaw matapit ng Diyos sa mga timbagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Praise God. Yung katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang tanging tinitignan ng Diyos ay yung pananampalataya mo sa Kanya kay Kristo. Para maging karapat-dapat ka sa harapan ng Diyos. Meron ka pananampalataya kay Jesus. At pag may pananampalataya kay Jesus, matuwid ka sa paningin ng Diyos. Sa Biblia, makikita natin doon na lahat ng mananalaki ng Diyos na pananampalataya, sila po ay tinatanggap. Ina-accept ng Panginoon yung kanilang pagiging matuwid. Sa Roma, talatang 18, at yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay maging alipin kayo ng katwiran. Praise God. Pag tayo po'y nakalaya ng kasalanan, tayo po'y magiging alipin ng katwiran ng Diyos. Kaya po, Jesus said to pray. Jesus ay magpapalaya sa atin. Sa Pilipos 3:9, at ako'y nasa punan sa Kanya na walang katwiran aking sarili sa mga siwing bagay sa kautusan, kundi mga, sabi nito, katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katwiran ng bulat sa Diyos kay Kristo, ang katwiran, sabi nito, sa pamamagitan ng pananampalataya. Hallelujah. Pag tayo mananampalataya na, tayo po ay lumalakad sa araw-araw ng ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. Tayo po ay nasa katwiran ng Diyos. Iniiwan na natin yung ating dating pagkatao, yung ating pagiging makasalanan. Tinatalikuran na natin yun. Santiago 5:10, kunin yung halimbawa ang pagbabata at pagtitiis, mga kapatid, ng mga propeta sa mas sa pagsalita sa pangalan ng Panginoon, ipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Yung mga propeta, marami po mga propeta na sila po ang ginamit ng Diyos para po pagkasalita ng Diyos. Yung tunay na propeta ng Diyos, hindi po yung mga bulang propeta. Narito, tinatawag nating mapalad ang magtiis, inyong nabalitahan ang pagtitiis ko, at inyong nakikita at purihin ng Diyos. Nakita natin
kahit hindi po ituloy ito, nakita natin ang buhay ni Job. Dahil sa pagtitiis, ay ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya. Sapagkat hindi siya po bumitiw sa Panginoon. Ano man ang nangyari sa kanyang buhay, itinuloy pa rin niya. Purihin ng Diyos.